Welcome everyone sa episode 9 ng The Exit Interview Podcast. Ako si Bill. Ako si Masha. Ako si EJ. I'm Nix. Anyway, I'm Matt. Ano nangyari sa'yo, Matt? Kasi connected yung Miniging ko. no, inaano niya yung energy natin. Connected yung topic natin sa energy natin ngayon. Pero iaano ko lang si EJ. Hindi na niya nagagaya yung yung tone of voice Hindi ko na to. Conscious siya. Na-conscious Sabi ko siya. Sabi ko na, tangina, kaya ka natawa. Hinihintay ko yung pagpupuna eh. Tangina. Oh, hindi ko na punagang Wala akong napuna sa'yo. You're welcome. Mabait ako. Sabi ko na yung tawa pa lang kanina ni Kuya Macho, alam ko na eh. Sa akin babagsak eh. Hindi, pero Sabi ko na si Machu eh. Tingnan si EJ, di ba naka-black tayo lahat? Yeah. Oo. So ginawa ni EJ para hindi siya mag-blend in. Naglagay siya ng fluorescent light sa harap niya, kaya ang puti niya gago. Ano? Di ba? Yun pala yung pinagkakabisihan niya kanina. Ang ina nyo. Parang minsan naawa ko kay EJ. Alam mo yung wala na siyang ginawang maganda sa mundo. Ay, kamusta kayo? Gago. Ang tagal nating hindi nagkita-kita. Ang ina, parang may multo sa likod ni Masho. Gago, oo nga po ngayon. Diba? Sige, paalisin natin. Alis ka nga muna dyan. Mamaya pa eh. Ayan. Tangin, parang kakantot lang. Mabait yung tone na. Oo nga. Yes. So, kamusta kayo everyone? Anong bago sa buhay nyo? Ay, wala. Ito, bagong work. Ayun, may bagong utang. Good job. Ako, gusto ko lang i-share sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. May bago na rin akong trabaho. Tang ina ni Matt. Nagtinatapos si Inamoy. Panoorin niyo yun. Guys, manood kayo sa YouTube. May kita nyo. Tang ina mo, Matt. Nagtinatapos si Inamoy. Tapos sa may mangot. Ano? Pagkita ni Kuya Macho. Ba't ba nagtitinga ako? Nakikialam ka. Tang ina, amoy. Para malaman niyo kung panis o hindi pa. Kinain niya nga ulit. Sabi niya, pwede pa. Kung kailangan ko ng... Ayan. Makontis kayo. Kailangan ko ng ulit kumuha ng bago. Naiiyak ako. At least alam ni Matt na hindi panis kinakain niya. Thank you, Matthew. So, You're welcome. ayun na nga. Saan pa kailangan natin, ha? May bago na akong trabaho. Ano na ako? Ano? Nasa real estate and construction na ako. Wow. Tangina. Property management. What's up, por? Ay, akala ko Cobra lang. Oo, Cobra. Akala ko din siya. Yung lokal sa Boracay, nag-island hopping. Minsan, Uy, naging trabaho talaga ni Bill yun. pukin ng ina nyo. Gagawin. Very lapo-lapo no? Naging lokal. Nasa Boracay Curious nga. kayo. Kung Sir, curious ano? kayo guys sa work ni Bill. Sa bahay lang naman siya nagwo-work. Work from home. Yes. Yeah. Pero construction worker siya. Pero construction. Actually, halos lahat kami. Ang construction Yun ang worker ginagawa. ka. Mm-mm. Tangina ni Kuya. Sabi na EJ. Construction worker. Actually, marami na kaming skills. Mga hunter, construction worker, Ako level 20 jumper. yes, Basta ako blacksmith. Ako, nagbabato lang ako. Nicole, Natcher. na-appreciate kong nilalapit mo yung mic sa'yo. Pero utang na loob, hindi burat yan, ha? Huwag yung ganyan ko magsalita, pukin ng ina. Ang sarap kasi niya dito lang sa gilid. Oh. Oh, Nafe-feel ko talaga. nice, pero, one. pero proud ako kay Kuya Mata. Oh. Inamin niyang snatcher siya. Oo, bago. Gago, share ko lang sa mga nakikinig. May nilalaro kami. Sa game na to, may kanya-kanya kaming responsibilities.
kanya-kanyang items. May dalawang tao sa grupo na to na walang ibang ginawa kundi magnakawan. Okay ng ina. O, hindi ko ginagawa yun. Siya lang. Ay, Ako lang nakawa. Oh, really? I'm the victim. Meron pa, hindi kasama dito sa podcast. Nagnanakaw siya ng gamit. Pero naman siya, nagchat-chat siya for permission. Kukuha ko ng ng stone na, kukuha ko ng wood. salamat kung sino ka man. Ay, Sino yun? Secret. Secret yun. Secretong malupit. Pero ayun. Tapos pag namatay pa, no? Anyways, Pero yun nga, usapang patay, guys. usapang patay. Yes. And guys, kung mapapanoorin yung ngayon, episode ngayon sa YouTube, may kita nyo na naka-block kaming lahat. Kasi Usapang patay. Sumapangit nawa. sumapangit nawa ang Kaya mo yun, Mash. basta yun. Hindi, Pag ano, sumalangit na wala marami rin, na tayo sa mga naulila. Ano daw? Kasing ba to? Hindi, Magbigay tayo ng ilang segundo para sa mga anak ni Matt na pinunas na sa kumot. uy, hindi sa kumot. Sa t-shirt. Saan pinunas? T-shirt ang puta. Tapos ayan, suot niya ngayon yung t-shirt. Uy, hindi dito. Sa pambahay. Tanong ko kay EJ tsaka kay Matt, tsaka sa mga lalaking nanonood. Nagkaroon na ba kayo ng friendly fire? Na-experience nyo yung friendly fire? Yung tipong nakatuto kayo sa iba, pero sa inyo tumama. Alam mo, naranasan mo yun. Hindi pa. Sige, well, nandito na rin naman na tayo. Kasi one time, si Dudong nagalolo. Tapos, alam mo yun, relax, nakasandal. Naka-ready aim fire na. Nung nag-fire, alam mo yung sa badminton, yung lobo. Yung ganon. Tapos pataas. Ganun nangyari. So, pak, tumama sa mata ko. Hugiw. So, ayun, may excuse ako para umabsent. TL, may sore eyes ako. O, bakit? Hindi na ba yun? Tutang ina. Hindi naman ganun yun. Mahapdi pala siya sa mata. So, Saka may ate ano siya ng sore eyes? Hindi sore eyes, namula lang Hindi. mata ko. Parang yung Kaya ginawa may ate yung Okay. tamod mo. Oo. Protein lang Okay, naman yun. now I know. Okay, now I Dahil know. may sakit ka na, seryoso. Sa Hindi, pagpapasok ka, mag-eye patch ka. Mm-mm. ano kasi, Now I gago. Kaya pumasok si Masyong may eye patch nun eh. Na-ready aim fire yung mata. Hindi alam namin. Dinideny pa niya, hindi may ano ko. Hindi may ano ko. Tang inang to. Ba't naman yung mga tinalsikan ko, hindi naman nabulag? Mat, puro pader yun eh. Either pader o tissue yun. Ano ka? T-shirt. Kawawa. So, punta na tayo sa isa sa mga topics natin kung bakit tayo nag-block. Mga ghost stories. Mga kwentong kababalaghan, Kababalaghan. kabulbulan. Aga ng Halloween party natin ah. Yes. Yes, of course. Sino ang unang gustong magkwento ng experience nila? Non-sexual experience. Pure. Sige, Masha, kaya mo. Ano yun? Ano yun, te? Sige, naintindihan ka namin. Go. Sige, salita ka lang. Ayan. Ding, 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 ding. Ding, Wala. ding, ding, Wala ding. ka Nakakatakot nga yun. Oo. Oo, Sobra. Impressive. Wala yung takot ko. Legit. Ayan. Okay na. Okay. Salamat. Salamat. Salamat kayo. Oh, go. Ghost Wala na. story. Ding, ding. Naging ghost na rin yung kwento niya.
Ay, ako ba? Ako ba una mag-share? Ato kasi, lumipat kami, parang, nahanap namin yung bahay na yun. Sobrang liblib nung village. Tapos, okay naman siya. Medyo malaki yung bahay. Sabi, dati siyang office. Kasi magkahiwala yung toilet and bath niya. Tapos, sobrang laki ng kitchen. Tapos, siya, all white. Bagong pintura. Tapos, dun sa left side ng house, para siyang may extension na kwarto. Tapos, nung first day namin dun, or nung nag-aayos kami dun, naglilinis, wala namang problema, maaliwalas kasi nga all white. Tapos, excited pa kami kasi parang ngayon lang ulit kami lilipat ng malaking bahay. Ano lang siya, bungalow. Tapos, naglilinis kami doon kasama ko yung mga kapatid ko, and then yung mama ko, nauna siya umalis. Tapos may kasama kaming dalawang parang ampon-ampon namin that time, dalawang babae. Tapos, dumating yung tito ko. Tapos sabi niya, nag-aanuhan kami, nagkukulitan kami. Nukulit niya kami mga bata. Sabi niya, linis-linis kayo dito, kayo-kayo lang, baka mamaya may white lady dito or may multo dito. Tapos syempre, di namin pinansin yon. Parang, kuya, wag ka naman ganyan. Baka magkatotoo. Tapos parang after 2 days, lumipat na kami doon mismo sa bahay. Pero ang natulog lang doon that time, ako, mama ko, and then yung dalawa kong kapatid. Tapos nung first night kong matulog doon, hindi ko naiisip yung biro ng tito ko na may white lady, may multo. Yung mama ko, iniwan lang niyang bukas yung TV. Alam niyo yung tulog na sobrang babaw. Yung parang feeling mo may nakatingin sa'yo. Kasi doon ako natulog sa may bintana. So yung curtain, pag natatamaan ng kortina, umaano siya sa mukha ko. Masha, sorry. Mahampas. Yung curtain Mahampas. pag natamaan ng kortina. I mean, sorry. So yung curtain pag natatamaan ng hangin pa sa face ko. Hindi naman siya abot, pero parang gumagano siya sa face ko. And nakabukas yung bintana din. Tapos alam mo yung feeling na parang may nakadungam sa'yo or nakaano sa'yo sa baba. Nakatingin sa'yo sa baba. Yan yung feeling, pero hindi ko na napansin. Tapos, parang ilang araw na pumunta doon yung friend ng mama ko. Tapos, may third eye daw siya. Hindi ako naniniwala ng una. Pagpasok niya ng bahay, Kung nakalagay yung third eye niya. hindi ko alam kung saan banda yung third eye niya. Basta sabi niya may third eye siya. Pagpasok na ng bahay, yumuko siya. Sa may gate pala. Sa may gate. Yumuko siya. Kasi may bench doon. Tapos, tinanong siya ng mama ko. Sabi ng mama ko, bakit yumuko ka? Sabi niya kasi may matandang lalaking nakaupo doon sa bench niyo. Kasi di nang pinansin ng mama ko kasi parang normal lang kasi third eye daw siya. Pagpasok niya ng bahay, bigla siya namutla. Kasi doon sa kitchen, pagpasok mo kasi ng bahay, kita mo kagad yung parang hindi ko alam kung anong tawag doon, yung pintuan, bukas lang siya na pintuan pa kitchen. May babae daw doon nakatayo. Puti, tapos puro yung damit niya, puro blood yung baba ng damit niya, nagkalat sa damit niya. Tapos hindi na siya tumuloy sa bahay. Tapos the next day, bumalik siya, kasama naman niya yung anak niya na panganay. Yung panganay niya, pagpasok ng bahay, mga 7 years old lang yung bata. Tumakbo siya, papunta doon sa pinaka-kitchen. Tapos tinuro niya yung gilid ng tana ko sa may kusina. Tapos sabi niya, mama, nandoon may babae doon nakaupo. Umiiyak. Umiiyak. Tapos, yun na. Tapos pumunta yung anak niya doon sa may CR, sa may toilet and bath. Tapos sabi niya, mama, may bata din dito, 2. Tapos hindi na namin pinapansin yan kasi nga, syempre bagong lipat lang kami, wala pa nga isang buwan, wala pa nga ilang weeks eh. Tapos, doon na, nung nalaman na namin na may mga kasama nga kami sa bahay, doon na sila nagpaparamdam. May times na may nag-overnight doon na kaibigan ng mama ko, bading. Doon siya natulog sa sala.
Tapos, nananaginip siya, hinihila ng bata yung paa niya. Tapos, yung babae, nandoon sa may uluhan niya, nakatungo sa kanya na ganon. Tapos, nagising siya nang hinihila nga yung paa niya. Tapos, alam mo yung pagbangon niya na malikmata siya, may mga batang tumatakbo papuntang kitchen. Tapos, mga ilang araw na, lumabas kami ng bahay kasi yung dalawang kapatid ko bata pa. Alam mo yung naglalaro-laro lang sa labas ng gate namin. Tapos yung mga kapitbahay namin, napapansin ko, hindi kami kinakausap, tinitignan lang kami. As in, yung itsura nila yung super curious. Tapos, may time na hindi na ako makapagpigil. Pumunta ako ng tindahan. Tapos tinanong ko, ate, bakit ganun yung mga tao dito? Ganito ba pag may mga bagong tenant or may mga bagong tira dito? Parang unwelcome. Sabi niya, kasi Ning, yung kung mapapansin niyo, di ba may extension na kwarto yung bahay ninyo? Yung maliit na lote na yun, may na-rape na babae doon, tapos napatay doon. What? Oo. Kaya, wala daw nagtatagal na tenant yung bahay na yun. 3 months yung deposit namin doon. Parang 1 month advance, 2 months deposit. So, hindi kami makakaalis kagad. So, nagstay pa kami doon ng matagal. So, tanghali, ilang araw, hinayaan lang namin. Tapos, one time ng tanghali, naglilinis ako ng kwarto, nagpapalit ako ng kortina, and then binuksan ko yung bintana dun sa kwarto ko. So, kitang-kita ko yung kitchen. Tapos, sabi ng mama ko, sumigaw siya, alis na ako yung mga bata dito, ayusin niya. So, ang tao lang sa bahay, yung tito ko na natutulog dun sa extension na kwarto na may pinatay, ako na nasa kwarto ko, naglilinis. Yung dalawang kapatid ko, nasa sala. Yung dalawang helper namin na bata din, yung isa nasa sala, yung isa nasa kwarto ng mama ko, which is nasa tabi lang ng kwarto ko. Tapos yung pagtanggal ko ng kortina na ganun, may nakita ko nakaupo dun sa dining set namin. Alam niyo yung feeling na pagbaba mo ng kortinang ganun, may nakita ka nakaupo sa dining set. Tapos nag-register sa utak ko, kinabahan ako agad. Pero sabi ko, baka mama ko to. Tapos lumabas ako ng kwarto. Hindi ko na siya tinignan, lumabas ako ng kwarto. Sabi ko, akala ko ba umalis ka na? Tapos lumabas yung helper namin na naglilinis sa kwarto ng mama. Sabi niya, sino kausap mo ate? Sabi ko, si nanay, nandito pa sa kusina. Sabi niya, kanina pa siya umalis. Mga 15 minutes na. Tapos, pumunta ako ng kitchen, walang tao. So, from there, yung buong 3 months namin, hindi na kami nagbayad ulit ng bahay. Yung buong 3 months namin, doon na kami lahat sa sala natutulog. Kasi parang halos every night, kahit hindi nga night, may binabangungot sa amin, may nananaginip ng kung ano-ano. Hindi ka na makakatulog kasi maya't maya may bumabagsak sa kitchen. Maya-maya, hinahawi yung kortina. And then one time, kung naalala nyo, dun sa first part ng kwento ko, yung mama ko, di ba, may friend siya na may third eye. Nagdala siya ng manggagamot sa bahay namin. Parang exorcist ko, no? Yung mama ko, siya parang super weak ng spiritual kineme niya. Reiatsu. Basta ganun. Okay. Tapos, nung time, ba yun? oo, sabi nila, Ba yung kay Ryatsu? anong Kiriatsu? What's up? Wala. Ayun. Tapos, nung time na yun, nung nag-iikot yung manggagamot, and then, i-insenso siya sa bahay, biglang tumahimik yung mama ko. Kadaldalan niya yung may third eye, biglang tumahimik yung mama ko. And at the same time, nagulat ako kasi, nanlilisik yung mata niya. Yung literal na nanlilisik yung mata ng nanay ko. Ang ina ng itsura ni Phil. Basta nanlilisik yung, hindi siya yung normal na itsura ng nanay ko pag galit. Wait, alam niyo ba yung origins ng LASIK? Ano? Para medical term siya actually para gumaling yung mata sa pagkalabo. Yan, LASIK Oo. yun. Utang ina ka. Ang ina LASIK talaga. kasi yun.
Tapos yun, biglang nanlisik yung mata ng mama ko. Tapos pag lingon sa kanya nung friend niya na may third eye, sabi niya, ate, lumaban ka. Akala ko nagjo-joke lang silang dalawa. Tapos biglang pumunta yung manggagamot sa mama ko. Tapos sabi, hinampas nung manggagamot yung nanay ko ng... Hindi ko alam kung nasa horror story ba ako that time o nasa comedy. Alam niyo yung mga comedy story? Oo. Na hinahampas na ng, ewan ko kung ano yun, parang halaman, hinahampas na ng halaman yung nanay ko. Tapos sabi niya, binabasahan na ng Bible verse. Kasi nga daw, sinasaniban na daw yung mama ko. Yung mama ko naman, nagsasasa siya ng ibang language. Tapos, ang naiintindihan ko lang sa sinasabi niya, lumayas kayo dito sa bahay ko, hindi naman kayo taga dito. Tapos yun, parang after that time, parang nawala naman siya. Sabi niya sumapi daw sa mama ko, and then after nung mawala yung sapi niya, wala siyang maalala. And then after that, hindi na namin tinapos yung 3 months namin. Naghanap na kami ng bahay kasi malapit na mag-November 1. Oh. So, minake sure namin na before November 1, nakalayas na kami sa bahay na yun kasi hindi na tormented na kami masyado. Minsan natatapon na lang yung mga food sa kitchen, tumutulo yung tubig sa toilet kahit wala namang tao. Nagtry kami lahat. Nagtry kami mag-alaga ng aso and pusa. Yung aso namin, bata pa yun eh. Bigla na lang namatay yung puppy na nasa labas. And then yung pusa naglayas. So wala nagtatagal. So lumayas na kami sa bahay na yun kasi hindi na namin kaya. Kahit yung mga bagong pumupunta sa bahay, matutulog sila doon kahit tanghali or makakaidlip lang sila, binabangungot sila. Merong bata, minsan hindi nila hihilain yung paa mo pero dadagan naman sa dibdib mo. Ganun. So, Pati saan yan yan? naman. Sa Antipolo. Sa Antipolo siya. Padilla ba to? Hindi. Sa taas siya eh. Sa may, Lag ko? sa Ireland. Mm. Yun. Minsan nga, daanan natin. Katuwaan lang. Tignan natin kung may nakatira doon. Tara, Tara. Tumigil. Tumigil kayo. tara. Sisigaw lang kami dun sa labas ng bahay mo. Panagutan mo to, lalabas ka. God. G? G ako. Kayo naman, ano yung mga horror stories ninyo? Yung sa akin, sorry, ako naman next. Yung sa akin, high school ako nito sa Cubao. Anong year? 2016, 2015, ganun. My God. Roughly. High school? Hindi, Huwag mo kang 2018. pinagloloko dito, 2018 Bill, ah. actually. Ulul. Hindi, kasi yung tita ko, nakatira sila sa ancestral home nung husband niya. Ito yung classic Cubao apartments na para siyang apartment complex. Pahaba siya. Tapos, sementado yung buong bahay maliban sa second floor. Ito yung gamit na yung old, yung talagang hardwood na yung nagtatagal ng dekadang klaseng floor. Tapos, Pero yan yung hindi ba yan yung pag inapakan mo, lumalangit-ngit? hindi pa. Hindi pa siya ganun katanda. Pero, Ah, pagka binigatan mo yung paa mo, maririnig mo. Ganong klaseng bahay siya. So, sa bahay na to, itong bahay na to, nasa parang forefront siya ng apartment complex na to. Sa kanila yung buong apartment or sa kanila yung buong complex. So, ako, tuwing weekend, naiiwan ako sa bahay kasi yung family ng tita ko umuwi ng Laguna. Doon sila nagsistay over the weekend. Tapos, one time, kasi Friday, di ba, bubble gang night, magpupuyat hanggang 12. So, minsan, sa sala na ako natutulog kasi nakakatamad pa umakyat, nakakatamad ganyan-ganyan. So, yun. Nakahiga ako sa couch. Yung couch, ang situated siya sa, nakaano siya sa pader, nakasandal siya sa pader. Sa baba ng couch or sa edge ng couch, nandun yung hagdanan. Usually, nakabukas yung ilaw sa hagdanan. So, yun yung parang nagiging backlight ko.
tulog ako, ganyan. Maya-maya, nagising ako. Alimpungatan ako. Tapos, napatingin ako sa paa ko. May parang anino ng bata ako nakita. Nakatayo mismo sa between the stairs tsaka sa couch. Dahil nga may backlight ako, kitang-kita ako. So, fuck, shit. Ako sa kumot, tago ako sa kumot. Kinabukasan, nakatulog agad ako. Kinabukasan, okay, normal, no worries. So, ayun, chill lang. Kinagabihan, alam kong alam mo yung deep down inside, takot na ako. Pero ayoko lang aminin sa sarili ko. Ginawa ko, nag-computer ako, magdamag. Naka-laptop lang ako. Dahil nga, medyo matagal-tagal na to, mabagal yung internet. May download pa ako sa LimeWire na to Puking ina. Naalala ko to specifically. Nagda-download ka ng bold, no? Excuse me, RedTube uso na nun. Ay, UGs pala uso nun, puking ina. So, nagda-download ako sa LimeWire. Tapos, may naririnig akong tumatakbong mga dalawang bata sa taas. As in, dig. Alam mo yung, alam kong tumatakbo sila kasi alam mo kung nasan sila specifically sa tumatakbo. Part ng bahay. Oo. Part ng bahay kasi nga kahoy. Nakasarado yung pintuan ng kwarto ng tita ko. Ako situated directly under sa kwarto nila. Tapos maririnig ko sila tatakbo sa hallway, tatakbo sa ano. Ginawa ko, lumabas ako. Bili ako ng Yossi. I mean, dun lang ako sa labas, chill lang ako. Maya-maya, yung parang backlight nga, yung bintana kasi bukas dun sa kwarto ko. So yung backlight ng hallway, nakakita ko. Maya-maya nagfe-flicker yung backlight po. Kinang-ina. Sabi ko, nope. Naghanap ako ng masistayan ko na kaibigan. Pero umalis din ako mga 5 ng umaga. Bumalik ako sa bahay. Kasi tumatawag sila, nangangamusta sa akin. Yun yung unang case. Yung pangalawang case, ano rin to, parang nagpuyat ako for some reason. May tinapos akong palabas sa sala. Tapos, dahil nga ako yung natira sa baba, ako yung ng ilaw, ako yung magpapatay ng ilaw. So, ayun, dahil nga sa incident na yun, medyo wary na ako sa hallway sa taas, pati sa kwarto ko. Pagpatay ko ng ilaw, umakyat ako ng nakayuko. Parang nagko-crawl ako pataas para mas mabilis ako makaakyat. Para di ko makita kung ano yung nasa harap ko. Yung situation ng hallway, somewhat steep staircase. Tapos, maliit na hallway lang siya. Parang 3 rooms lang yung, or 4 doors yung inaano niya. Yung hinuhold ng hallway na to. So, para makapunta sa room ko, akyat, sharp left, or sharp 180 degrees para makapunta sa kwarto ko. Pag akyat ko, tayo akong ganyan. Kasi nga nakayuko ako Pag tayo ko, yung katawan ko automatic na umandar na mag-isa. Kasi nagmamadali ako, takot ako. Paglakad ko, or pag tingala akong ganyan, yung anino ng bata na babae na hanggang dibdib ko, nakita ko. Alam mo yung makakabangga ka, hoop, pipigilan mo yung sarili mo. Napaganon ako, pero tuloy-tuloy lang yung katawan ko. Kasi wala talaga akong nabangga. Ang nabangga ko lang, pang naramdaman lang ng katawan ko, nung tumagos ako dun sa shadowy figure na yun. Alam mo parang nang lamig, parang sa chest area lang specifically. Parang may dinaanan akong, parang pumasok ako ng mall sa lamig. Nang lamig yung katawan ko, tapos napatigil ako ng 1 or 2 seconds, parang, fuck. Sabay takbo ko sa kwarto ko. Sarado pinto, tapos tago sa ilalim ng kumot. Tapos andun din siya, no? Gago po. Parang pag nandun lang siya, Bin. Ikabu. Tapos, may naririnig akong, wala silang pusa, walang pets kasi may baby and asthmatic yung tita ko. May naririnig akong kumakalos ko sa pader. Sa bottom ng, kumakalos ko sa pinto. Sa bottom ng pintuan. So, kinabukasan kinuwento ko sa tita ko, hindi, wala yan, yung bamboo lang sa labas yan, sa bintana mo naririnig yan, ganyan. Tapos, a few weeks after nun, nagkaroon ng yaya yung pinsan ko.
yung yaya ng pinsan ko, medyo sensitive nga daw yung yung spiritual attunement niya. Malakas yung reiatsu niya, ganyan. First few weeks niya, parang aligaga siya. Parang ang bigat-bigat, parang may hisaloloobin siya parate. Tapos tinanong ng tita ko, ano nangyari? Ba't okay ka lang ba? Ganyan. Hindi po ate. Ang ano po kasi, ang lakas po nila. Gilagid? Ang ligalig nila. Ang ligalig. Gilagid. Sorry, Lagyan ni Pat. Gums po sila. Ang ligalig nila. Ang ligalig po kasi nila. Tapos kinuwento niya na one time daw natutulog siya. Kinakalmot daw yung binti niya ng mga bata. My God. Oo, tapos may pinakita niya yung kalmot niya. Pinabasbasan yung apartment. Ang nangyari naman, nakwento ko nga sa inyo, 'di ba, parang or nasabi ko kanina na apartment complex 'yan. Yung unit na tinitira namin, yun yung unit A. Yung units hanggang unit E. Lumipat. Hindi, lumipat, oo. Kasi every time na magpa-park yung husband ng tita ko tuwing gabi, may makita siyang mga bata sa dulo ng apartment complex. And nung time na to, wala pang mga tao sa mga apartment. Sila pa lang. Kami pa lang nun. Ayun lang yung isa sa mga na-experience ko. Ako naman So marami. Marami. Go next. Kasi hindi ko siya kinakwento sa iba kasi ayoko na parang i-judge nila kasi 'di ba may mga taong hindi naniniwala. Oo. So, growing up, sinabihan na ako may third eye ako. So, kahit ako mismo hindi ako naniniwala. Every time na pupunta ako sa bahay, lagi ako may nakikita. Tapos, fast forward, nag-asawa na ako. Si Nate, yan yung pinaka-ano ko kasi. Parang yung bata ako, parang nasanay-sanay ako. Tapos hindi ko na siya, parang na akong paranoid. Siguro ganun na sa akin. Tapos, si Nate, baby pa, as in baby, mga 3 months old. Nilapag ko siya sa kama kasi si Joseph magpa-park. Binuksan ko yung gate as a mabait na wife. Wow. Binuksan ko yung gate. Nag-rent pa kami nun sa San Mateo. Tapos pagbalik ko sa kwarto, nakita ko merong maliit na babae na hindi ko maano kung bata ba siya or ano, pero maliit siya. Pero hindi siya mukhang bata. Kitang-kita ko talaga. Si Masha yun. Parang si Masha, exactly. Ganon. Tapos nilalaro niya si Nate sa bed. Alam mo yung takbo ko, parang 2 meters at nahakbang ko siya ng 3. 3 meters, gano'n yung parang ko siya, tapos binuhat ko si Nate, tapos bumura ka, tangina mo, gumagana na ako patakbo kay Joseph, aalog na yung bata. Yan yung nakita mo. So, check kami sa CCTV. Kitang-kita. Ewan ko kung may footage pa sa send ko. Sige. Kung nakapin, kitang-kita. Papahanap ko kay Joseph kasi hindi kita yung mismong figure, pero kita yung damit. Pwede nating isama yan dito. Pwede. Papahanap ko sa isa naming HDD. Tapos, so yun na nga, since may ganun ako, dun din sa same bahay, hindi ko alam na meron silang, yung inuupahan namin is yung taas nun, dun yung may-ari. Hindi ko alam na meron bata silang namatay na nasagasaan ng jeep. Na ganyan. So, lagi ako nananaginip na ganun, na wag daw siya alisin. Sa may message, yung kinukwento ko siya sa may-ari, bigla siyang umiyak. Sabi niya, yung anak daw nung pinsan niya, hindi ko napapangalanan kasi baka ayaw. Basta yun, yung anak nung pinsan niya na namatay, yung 7 years old na bata. Ililipat nila yung bone sa province. Tapos yung thought or yung message na kinukwento ko is parang ganun. So, hindi na nila nilipat.
Tapos parang nag-stop na yung panaginip ko. Tapos naawa na sa akin yung kapitbahay around the area din. Kasi parang lagi na ako may dumadaan na kung ano-ano sa bahay. Tapos nag-iisip na kami umalis. Since ayaw nila ako paalisin dun sa bahay. Sabi niya, may kilala akong manghuhula. Tapos nagkakaya din niya mag-stop ng third eye. So, parang ako ng opportunity. Sige nga, punta tayo. Kahit di ako naniniwala talaga sa mga ganyan. Siguro, ako, hindi halata, pero base ako lagi sa Bible. So, yung mga supernatural, hindi ako naniniwala. Kahit nakikita ko na siya. Tapos, yung pumunta kami, ayun agad sinabi niya, sabi niya pagpasok, bakit naman nagdala ka ng 4? Gumanon siya sa akin. Sabi ko, paano 4? May kasama daw akong 4 na babae. Okay Ano yun? Tinatawag nila, gabay? Gabay. Tinatawag nila, Nakalimutan ko na kasi. Manggagamot. 2018 yata to 2017. Basta ganong year. 2016. 3 months old si Nate. Tapos, siya sa may batasan yung si Aling Beng. Tapos, so yun, tinry ko muna siya. Totoo nga, Aling Beng. Tapos, tinry ko muna siya. So, tanong-tanong. But shit, legit, alam niya. So, yun na, inano niya na ano-ano nilagay niya sa akin. Tapos, reasonable yung price. So, parang sabi ko, okay, baka hindi nga siya scammer. Tapos, yung sabi niya, okay, close na. Wala na. Tapos, ayun yung kinukwento ko sa'yo, Masha, binigyan niya akong 6-digit number. Sabi niya, Yung hindi mo tinayaan. oo, sabi niya, bihira to sa pumupunta sa akin. May nakita ko sa yung 6-digit number. Itaya mo siya sa loto. Tonight, ha? Tonight. So, hindi ko siya tinaya. Kasi sabi ko nga, hindi ako naniniwala. Tapos, pero andun yung ko na, tignan ko nga. Nanood ako. Yung, ewan ko anong channel yun. Nanonood kami ni Joseph. Habang binabanggit ko, for example, 5. Nakalimutan ko na yung number 5. Ko isa lang yan. Tapos hanggang, girl, 6 na number. Tumakbo. May copy nun. Hindi rin kasi, sabi kasi, pag tinaya siya ng iba, which is yung kasama ko, hindi siya e-effect. Kailangan ako mismo. Yung kasama ko, may copy siya, tumatakbo siya papunta sa akin. Pero yung takbo niya, tumatayo na yung balahibo ko, hindi ko tinaya. 100 million or basta yung super laking hindi ko tinaya. Alam mo bang, iyak talaga ako, iyak. Sabi ko na tataya ako siya eh. Kasi hindi ko talaga siya tinaya. Actually, kung Tapos, hindi mo siya tinayaan, hindi talaga para sa'yo. Gago. Alam ko na yung lore ni Nicole kung bakit swerte siya sa sugal. Sugal? Oo. Tangina, ganun Baka talaga yung- pala siya dati pa. Baka yung gabay mo, Nix, yun yung swerte sa sugal. feeling ko nga, hindi na kasi siya katulad, yung dati talaga, alam mo yung, para akong goblin. Ganun yung feeling ko nun. Basta parang na-normal ko na dati na yung lagi akong may nakikita na, kaya nung nakakita ako nung pinaka-latest sa current job ko, na may babae, tapos nahimatay ako, parang bumalik kasi sa akin, parang masasabi ko anxiety na siya, na ayoko na kasi siyang makita, ayoko na maramdaman. Kaya gano'n na lang yung reaction ko yung nakakita ulit ako na sobrang detailed. Na yung dumaan siya habang nag-work ako. Sorry, Nix. Okay, habang Iyan na natin. Kung okay lang balikan yung experience na yun, pwede bang i-share mo sa mga current and new listeners natin yung experience na yun? yung mismong sinasabi ko sa current. Yung sa current mo. Kasi siya, so si Jom, tapos si Chini, nagkukwentuhan kami, 3 Herrera kami. Tapos, nakaharap ako sa sobrang marites ko, nakaganyan pa ako sa kanila, na ito yung computer ko, pero nakaganyan ako. Tapos, sa dulo nun is CR. Pader CR. Ganun siya. Tapos, nagbukas yung door ng CR habang nagsasalita ako, so dead ma. Tuloy-tuloy sa kwento. Maya-maya, may dumaan siyang babae siya talaga na naka-white, na yung damit niya is sobrang haba. Slow motion dumadaan, habang naglalakad siya ng slow mo. Gawa ko ng putang ina mo, ganun ako ng ganun, na naiiyak na ako kasi sobrang slow mo, papasok ng CR. Yung CR, half open lang siya nung una, biglang close siya muna bago nagpakita yung babae. Half open, unti-unti siyang bumubukas na malaki. So, hindi lang ako nakakita, pati si Chini, nakita din niya yun. Tapos habang sumisigaw ako, papasok na siya CR, bigla na lang ako nanigas talaga na, yun, nahimatay, or hindi pa ako nahimatay. Parang dinamdam ko muna siya, tapos nanginginig ako.
Kasi marami din naman sa na yun. Ayun yung experience ko na yun. Tapos sinaisip ko yun, sabi ko, fuck, eto na naman, nakakita na naman ako. Para Baka may ayoko expiration yung ginawa sa Ayun, ng mga gamot. Baka may kailangan ka ulit, i-renew. Oo, subscription. Subscription yun. 300 lang yung binayad ko sa kanya noong 2006. Uy, speaking, sa mga new listeners, dating magka-work kami nila Nix. Actually, kami lahat dito magkaka-work. So, naalala niyo yung hub, yung lumang, Yan. Speaking Lumang, of pag ano, kwento ko na nga yan. yung lumang building ng, oo. Sorry Masha, bago nyo ituloy yan, gusto ko lang malaman nyong lahat, lalo na sa nag-suggest ng topic na ito na, putang ina mo. Ha? Ako naglilinis sa baba paggabi. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba, kailangan ko pang bumaba para mag-CR paggabi? Well, Tangina pwede kong naman. gisingin. Pwede kong gisingin si Mark Bill. Pag Bago samahan. nagsisigarilyo ako, lalabas ako dito, madilim yung labas namin. Ang kapal ng... How fucking dare you? Ha? Hindi ako And duwag. pumayag? Bakit ka pumayag? Hindi ako duwag. Allergic lang ako sa mga nakakatakot. Ito yung Malaki pinaka-ano pala ko. pinagkaiba Yung nun. kinakatakot ko kasi parang napass siya kay Heaven. Kasi si Heaven, sila Elfie, pumunta dito sa napapansin ko na kay Heaven, pero hindi ko siya pinapansin totally na, syempre, bata, 2 years So, old. parang ano ka? Parang in denial ka sa ano? Oo, nasabi ko, syempre, ano pa lang yan. Natural magka-imaginary friend. Pero naano ko siya nung pumunta si Elfie dito. Sabi niya kay Elfie, come on, I want you to meet my friend. Siya, pakalala siya kay Elfie, friend niya. Tapos, dinadala niya si Elfie kung saan. Doon may nakakita lagi yung mga bisita namin na pupunta sa kitchen. Nag-good afternoon sila na may matanda. Kasi may matanda ditong nakatira sa bahay namin. Yung pinapaupahan namin to may matanda na namatay. Pero hindi dito. Ang kinamatay niya is sama ng loob niyang pinaalis ko siya dito. So, Gago. ayun yung hinihila ni Heaven. Sabi nung isa naming parang nakakita dito na kamag-anak nila Joseph. Matanda siya, hinihila ni Heaven. Hawak-hawak sa Heaven. Kaya sabi ko, tangina, ano na ginawa namin para mawala yung ano. Nililibang na namin si Heaven. Hindi siya bata, matanda talaga yung friend na sinasabi niya. Pati sa loob ng cabinet, tinuturo ni Heaven na andon, which is yung kwarto ni Heaven ngayon, kwarto ng matanda. Kaya parang ine-rearrange namin. Yung bahay mismo parang rearrange namin. Oh, shit. So, Ano yun naman na yung nga. I-share ko, ano rin yun, nung kay Nix. Doon sa previous building ng previous job ko, which is current job pa rin ni Nicole. Hindi pa sila lumilipat ng TCM nun. Kami lang kasi yung naiiwan na hanggang 12 p.m. So, tama, hanggang 12 p.m. So, malapit na kami mag-out. Merong, dun sa second floor na yon, merong 3 rooms. Nasa labas yung guard. Sa room E, 3 na lang kami, si PJ, si CJ, and ako. Sa 3C, meron yung mga pang morning shift. And dun yung 3A, walang tao. So, syempre natatain na ako. Dun sa 3E kasi, hindi stable yung water, 'di ba? Tapos minsan walang tabo. So pumunta ka ng 3A, tapos sabi ko, "Kuya guard, wag mo nang isara." Kasi nga medyo may nararamdaman na kami sa 3A palagi. Sabi ko, "Mo isara yung pinto." Sabi niya, "Hindi, wag lang, maliwanag naman diyan." So may ilaw siya, yung light ng 3A, ganon. Tapos pumunta ako ng CR, nilapag ko yung bag ko dun sa lababo. Then nag-CR na ako. After ko mag-CR, nagugas ako ng kamay dun sa lababo. Habang naghuhugas ako ng kamay, lumalamig yung likuran ko. Naramdam ko lumalamig yung likuran ko. Tapos may nararamdaman ko, merong parang mukha or may tao dito sa gilid ko. Sa gilid ng mukha ko. Dito sa right side. Tapos bigla siyang gumanon. Buh! Oo, takbo siya. Tang-ina yung iyak ko nun. Kinuha ko yung bag ko. Nagsisigaw ako, Kuya guard! Labas ako kagad ng 3A. Nandyan lang yung guard sa tas si PJ, tas yung guard nag-uusap. Sabi niya, na ano ka? Sabi ko, Kuya, may bumalong sa
Tapos umiiyak ako. Chinachat ka sila Nicole. Si EJ kasi walang pasok nun. Iyak ako nang iyak. Tapos sabi, ano nangyayari sa'yo? Kuya kasi, may bumulong 3A. And then after that, kinabukasan, nandun kami sa pantry. Pang fourth na kwarto sa second floor. Pagpunta namin dun sa pantry, meron dun IT room. Kumakain kami ni CJ. Tapos naririnig namin, may nagtatype sa keyboard. Hindi siya yung computer sa labas sa may pantry. Doon siya mismo doon sa may IT. Tapos pumasok for yung context, yung IT room, glass door lang yung pagitan. Or glass sliding Yes, door yung pagitan. Glass And sliding sa door. pantry. Nakapatay yung ilaw most of the time. Oo. Ayun, go. Tapos yun, nagkatinginan kami kasi nagkukwentuhan kami ni CJ that time. Tapos nagkatinginan kami. Tapos tumingin siya dun sa glass door. Ako nakatingin lang ako sa pagkain ko. Tapos sabi niya, ate, naririnig mo yun? Hindi ako nagre-react. Tapos sabi niya, ate, naririnig mo yun? Tapos sabi ko, oo, narinig ko yun. Tapos pumasok na yung workforce. Tapos sabi niya, palagi yan ganyan. Tapos sa last time na, dalawa na lang kami natira sa 3A. Sa 3A kami that time. Si Memang and ako. Ay, hindi pala. Si CJ and ako. Dalawa lang kaming natira doon. Tapos binuksan na namin yung bintana. Alam mo ba naririnig namin yung mga chairs? Alam mo yung chair, yung computer chair. Alam mo 'di ba kapag may mabigat na umupo, tapos umikot, naririnig mo, 'di ba? Ganun na ganun. Tapos the second time, si Memang naman ang natira. Kaming dalawa ni Memang. Nagkukwentuhan kami, ang lakas tug namin. Dim light lang, pero yung bintana, kasi tanghali na medyo pupasok yung liwanag sa bintana. Naririnig na naman namin yung keyboard na gumato. Tapos, naririnig namin yung upuan, umiikot, tinutulak, umiikot. Nasa likod na, mind you, nasa likod namin yun. Kasi nandoon kami sa may bintana ba. Tapos, yung doorknob ng pintuan, ng CR, gumagalaw. Tapos, yung plastic yung tubig, yung galon ng tubig, walang nakatapat doon na electric fan kasi sa amin nakatapat yung electric fan, pero yung plastic ng container, kumakaluskos. Ganun na ganun siya. Tapos, hinahawakan lang ako ni Memang kasi tingin ako sa kanya habang kami yung nagpapanik ng itsura ko. Tapos sabi niya, hayaan mo lang sila, wala yung Alam mo, Mash, Oo. Wala ka din Ako- boses. para hindi mawala yung boses mo. Kita mo yung yung An- ilaw ng microphone. Ah, yung sorry, power yan. button. Oo. Yan. Eto na. Yun eh. So yun, nakatingin ako kay Memang kasi parang nagpapanik na ako. Tapos sabi niya, hayaan mo yan, wala naman tayo na lang na patatapos sa oras namin. So yun, kwento ko yun sa isa sa mga TMs that time. Kaya parang na-expedite yung paglipat namin ng ibang room. Tapos parang na-expedite din yung paglipat namin ni CJ sa next building, sa new building. Kasi nga sobrang takot na kami. Dun Mag-add sa ko lang din sa dyan mga sa rooms na kwento yun. mo, te. Mag-add lang ako ng dyan sa kwento mo. Kasi di ba meron tayong shift na parang ako lang may iwan sa closing. Oo. Ako lang may iwan. For context, Parang- ang day off ko, Monday, Tuesday. Ang day off ni Kulot, Tuesday, Wednesday. So, yung Tuesday na yon si EJ lang yung maiiwan. Ako lang mag-isang closer that time. Dun sa room na 3E. So, yun, may maraming PC doon, 8 roughly, di ba? Parang setup ng PC, pinto, 2 computer, tas 2 computer ulit. Ngayon, alas ano na yun, 11:30 na yun, pagkakatanda ko. So, dahil ako na lang mag-isa dun sa room, patay na dapat lahat ng PC. Kasi ang protocol natin, pag aalis ng station, patay ang PC. Shutdown. Diba? So, ako nung thinking ko, patay na yung PC. Pero nung 11:30, which is 30 minutes na lang bago ako umuwi, which is 12 nga, sabi ni ate, tangina may naririnig ako nagtatype. Dapat na naka-headset ako nun na nagpapatugtog, naririnig ko yung pagtatype niya. Yung hindi mechanical yung keyboard doon, sa room na yon, Taper-Tech na keyboard, normal keyboard. Pero Parang nagdadabog. Oo, tunog niya na, yung madiin na type, paparinig niya talaga sa'yo.
So, nag-chat ako sa Telegram, yung group natin, nasama si Enzo. Oo. Sabi ko, tang ina, may nagtatype dito. Tapos, di ba, binibiro niya pa ako nun. Binibiro niya pa ako na, hindi, guni-guni mo lang yan. Wala, ano mo lang yan. Ay, oo. Kasi nung sinabi yun ni EJ, doon na nag-start na yung sunod-sunod na pagpapaano sa amin ni CJ. Na paramdam kahit saang room. Actually, Tapos, sorry. sige, tuloy ko muna ba? Go, tuloy mo muna. Tapos yun, di ba, nagtatype siya. Tapos, alam kong patay yung PC. So, ito yung pinto, ito yung nandito yung pinto, ito yung PC ko. Tapos, another PC dito, tapos yung PC nandito sa top. Bale, nakaganyan. Ito yung PC na may nagtatype, nandito ako. One Ganyan yung PC pagitan. in between. Parang, sa kabilang side. Oh. Sa harap ko na side, yon. So, sabi ko, patay yung PC na yon. Di pasok si maintenance. Nagme-maintenance ng mga rooms doon. Sabi niya, bakit bukas tong PC? Tapos ako, like, what the fuck? Bakit bukas? Lahat ng PC doon patay. Umikot ako doon, patay lahat yon kasi ako yung mag-isa na lang doon sa kwarto. Tapos dapat na narinig ko siya nagtatype. Ibig sabihin, nagko-computer siya doon. May additional pala ako. Isang mall. Go. Yun nasa din, sa May echo ka, Nicole. Samantal Sige. na on. Kasi kasama yun. Go. Kailangan nag-echo. Go. Yung yung office namin dito sa Montalban. Walang tao Imagine walang tao. Pero yung may nag-shift na ng 1 p.m. Hata nila, may talsik-talsik na tae. So, may mumu. May tumae. Tanginang mumu yun, no? Gago. Ito, kwentong old office ulit. May mga reports na nakarating sa akin na may baon silang nilagay sa ref. Tapos maya-maya, biglang nawala. Ibig sabihin, may Uy! nagnakaw na multo. Oo. Speaking of May that- time pa na speaking, birthday ni CJ. Birthday mo ba, EJ? O birthday ni CJ? Birthday ni EJ. Bumili kami ng 4 na box na pizza. So, yung isang box na lang na buo yung natitira. Sabi ko, iiwan na natin kasi yung nasa 3E, hindi pa nakakakain. Which is sila Mark Bill, sila Baguio. Hoy, shout out Baguio. Si Carlo Baguio. Tapos, alam mo yun, biglang pumasok sila, sabi nila, nung pumasok sila sa 3E, hindi nyo na kami tinirhan ng pizza. Sabi ko, ha? Meron pa dun isang buo yung iniwanan namin. Sabi nila, wala na. Oh my God, kumakain talaga yung mga multo. Teka, wait lang. Nagnanakaw ng food. Nararamdaman ko talaga kumakain yun eh. Uy, wait lang. May naalala ako. Go. Bill, shoutout mo naman Ano yun? Sige, sige. Ano si daw? Donna. Hello po, hello sa mga nakikinig. Hello sa inyo. Si Donna. Shoutout kay Donna. Hello. Salamat sa Si pakikinig. Ate Boses Donna mo yung Person. Oo. Eto, Ayusin mo yung boses mo. magre-reklamo ako sa mga kaibigan natin dyan sa Lawsons. Medyo na-offend ako sa kanila. Kasi every fucking time na makakita nila ako. Ice coffee? Yossi? Ge. Kahit nasa labas ka, no? Oo, Okay na, kahit nasa iniyan. labas ako. Sir, ice coffee. Okay nang ina naman. Hindi ba pwedeng ibabilin ko? Ano bang May special treatment sa'yo sila. Pag kami papasok. deserve? Putang ina. Kayo yan. Hello po, salamat sa pakikinig at pag-support. Thank you. Pero, And also, shout out ko din si Jeff dahil nagpapa-shout out siya. Sana mag-comment ka, no? si Apo King, ina mo, Jeff King, ina mo. Sorry. Pero bago tayo mag-move on sa mga living multo, Matt, share mo Si- naman yung si multo Matt. experiences mo. Ayoko na nga i-share. Ang dami niya na na-share. Mag-share ka pa. Go lang. Nakakita Ano yung ba, mga minumulto? Ganun tunog na Minumulto yung- ka pa rin ba niyan? Ganun labasan si Matt. Hindi kasi talaga, Oh, di ba? Lalaki bigla. sabi nila, may napagsabi na may third eye na may half. Mayroon daw gano'n na half open yung third eye. Gago yung isang mata Chinese.
Hindi ko nga eh. Chiba! Sabi ko sa'yo, meron akong dugong Chinese. Oh, go. You want to open that? No. Kaya pala mukha kang Butchi. No. You want to open it sexually? Kaya pala mukha kang Butchi, Mat, no? Buda, ang buchi. Anyway. So, marami guys na ako nakakita ng pero most likely daw makikita ko daw talaga is yung mga good spirit or good ghost. Not that yung mga bad ghost, yung talagang matindi magparamdam. So yung dating nasa office natin. Not sure kung nakita ko na ba yun. Pero for somewhat parang anino. Pero yung unang paramdam sa akin talaga noon is yung one time na kasama ko yung mga wave ko from the MO. Ako nga, alam niyo yung, basta yung MO na yung unang account ko. So, may kasama ko si Nikki. Ay, matatakotin yun. So, nagpasama kasi, di ba may doon sa second floor yung madalas doon patay yung ilaw. I'm not sure kung nabutan yung part. Basta Oo. Parang madalas, clinic. basta hindi nila binubuksan. Oh, yung may glass window sa may hagdan. Oh, yun. Basta yan, yung floor na yun, hindi binubuksan. Hanggang sa first floor, hindi binubuksan yung ilaw. So, talagang madilim. Pitch black. Yeah. So, alam kong may multo, ganun. Mag-a-attempt sana ako manakot. Medyo nasa bandang gitna na kami. Hihirit pa lang ako. Parang, manggaganon sana ako. Naunahan ako ng multo. Puta na jet. Hindi ko alam kung matatakot ako o mainggit ako sa ginawa niya. Ginanon ka? Dapat sinabi mo, don't steal my thunder. Gago. Nandun ako sa Yossi area nung time na yun eh. Narinig ko yung sigaw ng girl tsaka sigaw ni Matt. Hindi ko alam kung matatawa ako o hindi. Paano ginawa sa inyo, man? Beses Ang ko ginawa- nakarinig ng yung- sigaw doon. Yung tunog talaga niya, ting galit yung... Gawa noon? Naman nilalabasan yun, Matt. Ba, pinagdya ko lang ka naman, Kuya Matt. I mean, to be fair, si Matt yan. So, Wala na. Sabi ni Bill, andun siya. Hindi kaya si Bill yun? ang best part, good spirit kay Matt yun. Ang bilis naman ni Bill para bumaba. Chill na chill pa siya nag-iwas. Lapo-lapo yan eh. Pero Laging ayun. actually, lagi dun sa hagdan na yun, dun sa madilim na hagdan na yun, lagi kaming sumisigaw dun kasi lagi siya nawawala ng ilaw. And then one time, pababa kaming dalawa ni CJ. May ilaw nun. Tapos biglang nasa halfway na kami nung biglang namatay yung ilaw. Ay, parang yung Nandun sentence pa mo. kami sa may glass window. Halfway ng Oh. sentence ko, biglang namamatay yung mic. Oo. Ay, sorry. Nung halfway na kami dun sa pababa ng hagdan, biglang namatay yung ilaw. Nandun pa naman kami sa may glass window banda na ayaw namin tignan. Kasi parang lagi siyang, alam mo yung mamamalik mata ka na may tao? Tumakbo kami nun as in, rinig na rinig nila, Bill, lahat ng... Buti hindi ka na gumulong, te. Oo nga. na, ano yata yun eh. Ano ko yata yun, talent ko yata yun na hindi gumulong sa mga ganong situation. Kasi nagtatatakbo kami pababa, nagsisigaw kami. Dahil doon. Wait, bago tayo matapos sa ghost stories, may last akong share. Nung namatay yung lolo ko doon sa dati naming bahay, bago siya mamatay, nung naghihingalo siya, alam niyo yung itsura niya na natatakot siya at the same time natatakot kami sa itsura niya. Kasi yung eyes niya parang parang alam mo yung sa pusa, yung itim na itim. Tapos yung itsura niya takot na takot, nakatingin siya, 'di ba nakahiga siya, nakatingin siya sa ceiling. Tapos ang dami niya pa palipat-lipat yung tingin niya, hindi siya nakatingin sa amin. Kasi alam mo naman kung directly nakatingin sa yung tao. Sa iba-iba siya nakatingin, palipat-lipat yung tingin niya. Tapos lagi niya bumubulong siya na wag. Yung ganun, para kasi hindi na siya makapagsalita, parang moan na lang. Pero yung moan niya, parang sinasabi niyang wag. Tapos namatay siya around 5 a.m. Tapos nakuha siya ng
punerarya sa bahay, mga 7, mag-7 na, maliwanag na. So, ang natira na lang sa bahay si Ate Vanessa and then also ako. Tapos, dun sa pa-L-shape yung sofa namin, dun sa isang sofa, sa mahilig niyang tulugan, dun natulog si Ate Vanessa, naka-straight siya ganon. Tapos, yung dalawang sofa, lovers, ano siya, yung solo, yung single. For context, putol yung paa ng lolo ko, so gumagamit siya ng prosthetic legs. Tapos dun sa isang single sofa, pinagkasya ko yung sarili, dahil maliit ako, pinagkasya ko yung sarili ko, tapos nakaidlip ako. Dun sa uluhan ko, dun nakalagay yung prosthetic legs niya. And also, bago mamatay yung lolo ko, mahilig siyang maglagay sa katawan ng ointment. Yung ointment na matatanda, nilalagay nila sa sa bote, nilalagyan nila ng luya, ng efficacent, and then ng salt. Yun, nilalagay niya sa katawan niya. Tapos, nung sa kalagitnaan ng tulog ko, hindi ko alam kung nananaginip ba ako or what. Yung nakapikit ka, pero sobrang liwanag. And then at the same time, naaamoy ko yung ointment niya. Na hindi naman naamoy sa buong bahay that time. Naamoy ko yung ointment niya. Alam mo yung feeling na hindi siya nakakatakot, pero comforting. Yung para siya nagpapaalam sa'yo. Sobrang liwanag lang yung nakikita ko. Tapos amoy na amoy ko yung yung ointment niya, yung amoy ng luya tsaka ng efficacent. So parang, alam mo yun, parang comforting na magpapaalam na siya. Yun. Share ko lang. Speaking of... Actually, may question nga dyan eh. May question din tungkol sa mga ganyan. Di ba yung mga most like, yung mga multo? Yun nga eh. But yung mga namamatay. So, yung multo ba? Kung ano yung huling niya suot, yung ba yung damit niya? Sabi nga ni Heart Evangelista, yes. Kaya lagi Sige. Kailangan maganda dapat damit mo para pag namatay ka, ganun. So, paano pag namatay ka sa CR habang naliligo? So, pag naging Hindi, multo ka, wala kang damit? Ngayon, half naked Pero ka. kita yung burat mo, te. Mumulto ka yung burat. Kasi may one time yung dalawang ghost story to eh. So, I went to, nagtrabaho sa Coron. And then, nung pauwi na ako, before umuwi akong ng Manila, may dinate ako. So, hindi ko alam kung local siya doon. So, pero may parang tirahan siya doon. So, not sure kung local ba siya or what. So, dinate ko siya. So, gabi na noon, naglalakad kami. Then habang naglalakad, di parang lalaking nakatayo in the corner. Pa-corner na kasi kami. Nakatitig siya. Okay. Papakilos. So, tinanong ko doon sa katabi ko. Kasama ko. Yung kadate ko. Sino yung nakatingin sa atin? Yung lalaki. Sabi niya, sino nakatingin? Yung nasa gilid. Dinescribe ko ano yung damit niya. Yung nakaputi, naka-pantalon na ganyan, kalbo, matanda. Tapos, bigla siyang tumakbo, hinila niya ako. Ang sakit nung hinila niya sa akin. Aray, ba't mo tinihila? Pagdating namin doon sa medyo malapit, may ilaw. Tapos, yun ba talaga yung nakita mo? Hindi ko, oo. Kakamatay lang daw noon last week. Oh, Tang ina mo, Nicole, gago. Holy fuck. Naman ako dun sa lumabas. Anak ko yun! Tang ina eh. Ang laki naman. Masya, natatakot. ayan guys. Pagbababa si Bill, magla-live yan. Ang laki pa Yan, naman. totoo, nakakatakot. Mag-isa ka pa naman dyan sa bahay, Bin. Tang ina. Pero, di ba may dalawa nga yun eh. So, di ba hinila niya nga ako? Nagkakalmot-kalmot ako. The next day, ginost ko na siya. Ghosting. Tapos Bill, di ba ikaw lang mag-isa dyan sa bahay? Mamaya, mapapraning ka kasi tatahol si Sansa. Hindi mo alam kung dahil sa kanya o may nakikita siya. Yung dito sa bahay, hindi ako masyado worried. In all honesty. Yung kwento nga ni Matt na good spirits. Di ba alam nyo namang madami akong pusa? Yung isang pusang mahal na mahal ko, si Snowball, namatay na a few years back.
Ayun, pinatattoo ko siya. Well, si Arisa nagtattoo nito. Tapos, nakalipat na kami namatay siya dun sa lumang apartment namin. Distinct kasi yung kulay ni Snowball. As in, talagang napakaputi niya. Tapos, ang laki niya. Manong na manong. Ganun. So, one time, nasa labas pa yung PC ko. Naka-on yung camera ko. Kasi parang galing akong Discord. Tapos, hindi ko na-off yung isang app na kailangan ng camera. One time, nakita ko si Snowball naglakad sa likod ng upuan ko. I mean, yung angle ng camera ko, kita yung sahig. So, kita ko yung mga dumadaang pusa. Nakita ko si Snowball na alam mo, parang dumaan. Naglakad. Naglakad. Tapos yung lakad pa niya, yung pitik ng buntot niya. Tang ina, wait lang po, tang ina, Joseph. Gago si Rex. Kaibigan ko may tao sa likod ni Nico. Sacha, ina, nakamute ako. Hindi ko nakita. Ina. Okay, May going tao back. sa likod ni Nico. Ano yun? Tinignan ko dito sa screen. Sabi ko, ano yun? Pag ano, utang ina. Sana masaya ka. Ayop ka. Share ko lang din. May salamin sa taas ng computer ko. Kasi pag si Arisa nagko-compute sa CPU, ayan. Kasi nagko-compute, pag si Arisa nakaupo dito, mahilig siya magsalamin. Kailangan kong iharap sa pader kasi aligaga ako na may gumagalaw Uy, sa ayoko rin. peripheral ko. Ayoko rin ng ganyan. Ayoko nang may salamin sa kwarto. Minsan Or masaya siya. Specifically, masaya siya. Putang ina mo. Kung mapupunta kayo dito sa bahay, may malalaking salamin dito. Isa papunta ng kitchen, isa sa CR. Tapos yung isa, nasa ano siya, nasa Ano gilid gamit siya na ng gamit niyo doon, te? baliw. Ano siya, kasi para, alam mo yung mga salamin sa mga lumang parlor, yung malaking pabilog na ganon. So, ganon yung salamin. Parang magkabilaan siya. Yung isang salamin, nilagay namin sa may gilid ng pintuan, papuntang kitchen, dirty kitchen. Tapos yung isa sa loob ng CR. So, pag nandoon ka sa may kitchen, makikita mo yung reflection ng sala or ng dining table namin. Tapos kapag nandoon ka sa may dining table, makikita mo yung reflection ng dirty kitchen. Kasi nga nandoon siya sa gilid. So ngayon, nandoon ako sa dirty kitchen, doon sa may lamesa sa dirty kitchen kasi nagpe-prepare ako ng lulutuin. So, paglingon ko doon sa may salamin, may nakita akong batang tumatakbo dito sa bahay namin. For context, tong bahay namin, feeling ko talaga siya, para siyang daanan. Kasi every time na mamamalikmata kami ni Mark Bill, iba-iba yung nakikita namin. May matanda, may bata, merong itim lang, may babaeng kaputi, something like that. Nung una, hindi naniniwala si Mark Bill na may mga something dito sa bahay. Ngayon, sabi ko sa kanya, magkatabi kasi yung PC namin dito before, malapit sa pintuan. Tapos nung shift ko, paglingon ko, kasi patay ng ilaw sa sala, paglingon ko, may dumaang puti. Tapos katabi ko yung PC niya, so inano ko siya. Sabi ko, babi, may dumaan na kaputi. Sabi niya, yama yan, ano lang yan, malikmata o kaya inaantok ka lang, ganyan-ganyan. The next day, doon ako natulog sa kwarto ng biyanan ko, tinabihan ko sila ng anak ko, 3 kami. Si Mark Bill lang naiwan dito sa kwarto namin. So ngayon, nagulat ako mga around 5 a.m., nakikita ko yung reflection ng ilaw ng kwarto. Bukas ilaw. So, pumunta ako. Nakabuka yung ilaw? Nakabukas yung ilaw. Binuksan niya yung ilaw. Kasi hindi naman ganun si Mark Bill pag natutulog. Nagpapatay talaga siya ng ilaw. Si ayaw niya na maliwanag. Ngayon, kinabukasan, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit bukas yung ilaw dito? Bakit bukas yung ilaw mo buo magdamag? Sabi niya, kasi kagabi, nakita ko rin yung nakita mo. Pagkalingon ko sa sala, may dumaan din puti.
Tas dahan-dahan pa yung pagdaan. Hindi siya yung malikmata lang na pagtingin mo nawala. Yung kanya, dahan-dahan pa yung puti na dumadaan. Tangina, meron pa bang magkikwento sa inyo? Tara, sapakan na lang, ano? Tangina Ay, eh. ako last na. Bigla ako naalala. Gusto mo ba ikwento ko sa yung yung mag-isa ako dito sa bahay? Wag na Ito, AJ. very quick lang to. Very quick. Tanggalin mo muna yung yung So- echo mo, Nicole. Tapos magkwento ka. Go. Okay. Ano kasi ni Joseph eh. Go. Ito na. So, nag-check-in kami sa Arami. So, Dito na naman sa Masinag. Ito na Kada naman yan. minsan, sabi ni Nicole, uy, diyan kami lagi nag-check-in ni Joseph po. so, room 16 story ng Arami. So, yun, nag-ano kami sa kama. Maalog yung kama, di ba? Very quick lang to, very short. Kasi saglit lang din talaga nangyari. Habang umaalog yung kama, So, akala namin, kami umaalog. So, parang napalingon ako gano'n. Paglingon ko, sabay kami bumalikwas. Alam mo yung aso na inano na asin? Ganon kami kumalas. Kasi nakita namin, may nakikitalon sa kama, bata. Kago? Seryoso. Room 16. Kaya, di ba tinanong ko kayo ni Mark Bill din meron din sa Grand Polo, pero yung room, alam ba yung room 28, ginagana namin si Mark Bill. Meron din doon. Okay, so for Oo, may context, hindi na gusto po ng ako past naka-headset. si Mark Bill hindi ko dun. sila naririnig. Nakabase lang ako sa pagkakabig ng mga cooking inang to. Kasi nakakaya. Ako gold ka sa Ramis, Yun, marami daw guys. yan. So, ayun guys, masyado nang mahaba yung namin. Magbabalik kami for the part 2 ng aming ghost topic. Okay na ba? Tapos na ba Ako tayo? si Nick. Hello, si Masha. Inang ina. Paano ako magluluto Bakit? mamaya? Tang ina. Sige. Ano ba ang pangalan mo? Anong Ako si pangalan Bill, mo? Pukin ng ina. Na-stack up Ang na si bigla Matt. nag-exit eh. Putang ina si Matt. Ano ba to? Nanigas na sa takot. Talagang, end na natin, i-end na ba natin? Okay. Yeah, and Part 2 part 2. nga to. Anong pangalan mo? EJ. Buda. Maraming salamat sa pakikinig, panonood at pakikipagkwentuhan. Kung may ghost stories kayo na gustong iparinig sa mga to, wag na sa akin. Please, allergic ako. Type nyo sa comments. Babasahin namin. Okay? Parang ano to guys, another segment lang. Another... Nya, bebe. Tangina, di na ako makaisip ng matino. Huwag na. Habang naghuhugas ka ng plato, Bitch, no, shut may the fuck up. sasabulong sa'yo Kinang ina mo, sasabihin. Wala akong na... Bye guys! Bye-bye! Bye. Bye.